Hi guys, this is Chris TVPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, ang pag-uusapan po natin is yung issue sa China versus Taiwan. Alam niyo to guys, may napanood akong news 2 days ago. Etong tension ng Taiwan at China is umiigting. Pag-usapan natin yan. Tapos may papanood ako sa inyong video. Maiksi lang kasi baka mamaya makapiright tayo. So, maiksing video lang. Pero ipapaliwanag ko sa inyo sa mababaw kong opinion. Okay? Hindi ako nagmamatalino about sa kung anong nangyayari all over the world, economy, or whatsoever. Ang si-share ko lang sa inyo is yung mababaw na opinion ko about sa nangyayari ito, okay? At mababaw lang. Panoorin niyo tong video. Taipei has come to a brief standstill. Now, these are the images of deafening air raid sirens wailing across the city of Taipei, forcing people to remain off the streets and into nearby buildings or underground shelters in a rehearsal for a Chinese attack. The exercises can heighten everyone's vigilance, including the public's awareness. By conducting drills in advance, when the real enemy comes or missiles arrive, we can quickly find places to take cover, such as basements, and figure out how to distribute finances and food, where to buy supplies, and where to access food. This way, we will be safer. This can heighten everyone's vigilance, including the public's awareness. Okay. By conducting... Etong nangyayari sa China at Taiwan, ano to guys, yung tension nila is umiigting. Tapos nagkakaroon na yung drill ang Taiwan, kung yung exercise ba, to getting ready para kung sakaling gerahin na sila ng China. So ang mga civilian nila is ready na kung saan sila pupunta, kung ano yung gagawin nila, anong dadalhin nila, kung anong pangailangan nila. Ngayon, ang na-obserbahan ko dito guys is yung mga gamit ng Taiwan is galing Amerika. Ngayon, meron special rocket ang Taiwan na galing sa Amerika. Imagine niyo to guys. Ang sabi ng China, pag nag-interfere ang US sa mangyayaring tensyon, ang unang papasabugin ng China is ang mga US militar na kakampi sa Taiwan. Yan. Ano-ano ba yung mga bansa na merong US militar na nakapaligid sa Taiwan? Ang Korea, ang Japan, ang Pilipinas. Na-imagine niyo yan, di ba? Tapos, papasabugin nila. Alam niyo to guys, etong nakakatakot sa atin. Yung parang, ang Manila daw is nagprovoke, sabi ng China, na ang statement ni Bongbong Marcos provoking sa China. Provoking siya. Ano ibig sabihin yan? Is parang pinoprovoke pa ng China na gawin niyang gera at kakampi ng Pilipinas ang Amerika. Yan ang mahirap din dyan guys. Kasi alam naman natin ang Pilipinas hindi siya strong country pagdating sa war. Kasi hindi tayo ganun ka-high-tech sa mga gamit militar natin, di ba? Tapos ang China, nagti-team up pa yan sa Russia. Ang Russia, meron silang equipment sa pwedeng mag-detect ng underwater submarine, ng submarine ng kalaban. Pwede silang mag-hunt na galing sa itaas, tapos sa dagat at mag-hunt ng mga submarine ng kalaban. Ang Pilipinas hindi ganun ka high-tech para humarap sa
gera. Ang economy natin bagsak. Paano pag sumigi ang gerang yan? Guys, maraming magugutom sa Pilipinas. Ito yung nakakabahala. Dudurog ang puso ko kasi si Marcos nagpe-flex siya ng muscles niya kahit na wala siyang muscles sa China. Ang China, malakas na bansa yan. Pag yan kinlose door nila, ang bansa nila all over, buong mundo, babagsak ang ekonomiya. Yung mo, ang US hindi bumibitaw sa partnerships nila sa China. Bakit? Kasi mamamatay ang economy ng Amerika. All over the world, guys, ang China is malakas. Malakas talaga. Kaya ang Taiwan, kapag naggerahan, ang anong sabi sa news, 10 days lang ang itatagal ng natural gas supply nila. 10 days lang. 20 weeks. Basta 10 days lang, hospital and everything, fuel supply, 10 days lang ang itatagal. Imagine niyo yan. 10 days lang ang itatagal. Yan ang sinabi sa news. Indian news to eh. Indian channel news. Ang point ko dito, guys, ano ang gagawin ng Pilipinas kapag nag-interfere ang US? Damay tayo, guys. As in, damay tayo. Piruin mo, ang Taiwan, Philippines, China. Ang laking bansa ng China compare sa Pilipinas. Ang liit ng Taiwan, 'di ba? Anong pinaglalabanan ng mga to is territory. Ang kiniklaim ng China is pag-aari nila ang Taiwan. Ang Taiwan is part ng China. Yan ang sinasabi ng China, 'di ba? Ito. But threats from China have been escalating rapidly, and the island is facing an unprecedented level of military pressure from Beijing. The statement is being viewed as one of the most grave and direct warnings issued by the senior Taiwanese officials that underscore the heightened state of alert in Taipei. Now, Francois Wu also emphasized that the United States military is actively engaged in defensive strategies to safeguard not only the critical semiconductor industry, but also to protect broader US-Taiwan national interests in the Indo-Pacific region. In fact, in its latest defense bulletin, Taiwan's Ministry of National Defense reported the detection of 5 PLA aircraft and 7 naval vessels operating in areas surrounding Taiwan. The ministry confirmed that its armed forces Ang inaano ko dito, guys, talagang ang Amerika, ipupush talaga nila tong war na to. Bakit kamo? Kasi lahat ng military equipment ng Taiwan is galing Amerika. Ang Russia ay team up ng China. 'Di ba? Ano ang laban ng Pilipinas diyan? Ang EDCA, ang dami na 9 na US military ang nasa Pilipinas, 9. Tapos karamihan pa is nasa Luzon. Nasa Luzon karamihan, meron sa Palawan, meron sa Zambales. Ngayon, ang ano nito, guys, pag nagkataon na tuloy tong geran to. Kasi mataas ng tension yan eh. Mataas ng tension ng China at ng Taiwan eh. Nag-i-start na nga sila mag-prepare about sa gera kapag hindi na settle to sa Democrat talks ba? Tapos mag-interfere pa ang Amerika. Kawawa ang Pilipinas nito, sinasabi ko sa inyo. Marami ng taggutom sa Pilipinas, dadami pa yan pag eto sumiklab ang gera. Hindi naman tayo tutulungan ng US militar. Pag natuloy itong geran to, ipo-pull out ang mga Amerikano niya sa Pilipinas. Katulad ng ginawa nila, 'di ba? Na pinull out din nila yung gera sa Syria, 'di ba? Pinull out lahat ng Syria ba to? Syria ba? Yung gera sa Syria, 'di ba? Tas anong ginawa ni Biden? Pinull out niya yung mga Amerikano doon. Ganyan din ang gagawin sa atin. Pag nagkataon na natuloy-tuloy na tong gera sa China at Taiwan, at hindi na kinaya ng Amerika, US base ng Amerika, at nabomba na sila,
Iiwan tayo ng Amerikano, iiwan tayo ng Amerika. Tayo ang magiging kawawa, sinasabi ko sa inyo. Ang piniplex ni Marcos na tayo is safe kasi nandito nasa Pilipinas ang mga Amerikano. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun, guys. Yan ang akala nyo. Ang China is may nuclear bomb ang China. May nuclear bomb ang China, sinasabi ko sa inyo. Kung yan, ang Taiwan, isahang nuclear bomb lang yan ng China. Tunaw yung bansang yan, sinabi ko sa inyo. Diba, ano ba tawag doon? Ako talaga nababahala talaga ako dito sa sa tension ng China at China-Taiwan, intention talaga nito. Natatakot ba ako para sa mga Pilipino na nandyan sa Pilipinas? Kasi nga, tayo ang kawawa. Kung si Marcos piniplex niya pa sa China na brave ang China, ay ang Pilipinas laban sa China. Ako, para sa akin, hindi sagot ang war para ipakita mo na malakas kang bansa. Hindi sagot ang war. Hindi ang war ang magpapalakas sa isang bansa. Ang magpapalakas sa isang bansa is yung strong economy. Yung hindi mo na kailangan mag-import sa ibang bansa para magkaroon ng pagkain ang bansa mo. 'Di ba? Kung tayo nag-export, yun ang maganda, 'di ba? Ibig sabihin, tayo ang kailangan ng ibang bansa. Yung pagkain nating sinusupply sa kanila is kailangan nila, 'di ba? Ibig sabihin, yung economy natin is very strong pag ganyan. 'Di ba? Yung marami nag-i-invest sa Pilipinas, yung pumapasok ng mga investor sa Pilipinas, yan, ibig sabihin, strong country tayo kasi yung mga investor is pinagkakatiwalaan yung bansa natin para dun sila mag-invest ng pera nila, ng mga nila, 'di ba? Ganyan. Hindi war kasi ang war is hindi siya sagot para ipiplex mo na malakas yung bansa mo. Yan ang mababaw ng pag-unawa ko, guys, kasi nakakatakot to. As in, nakakatakot to. Pag natuloy tong gera China vs Taiwan, as in, ang Asia magkakaroon na ng gera. Kasi hindi pwedeng hindi sumali ang Japan kasi may US base ang Amerika sa Japan, may US base ang Amerika sa Korea, tapos may US base din ang Amerika sa Vietnam, tapos sa Pilipinas. Kaya nakakatakot to kasi nga ang China ready na ang Taiwan ready na sa gera. Isang sulsul na lang yan, isang spark lang yan, magi-start na ang gera sa Taiwan tsaka sa China. Ang Pilipinas hindi ready. Ang Pilipinas wala akong nakikita na ready na nag-a-announce na mag-ready yung mga civilian kung anong gagawin kapag natuloy tong gerang-geran to. Wala. Hindi ready. Ang Taiwan nagre-ready na sila. Ang China nagre-ready na sila sa war. Lahat ng military nila, lahat ng weapon nila inahanda na. Tayo yung inahanda natin? Keyboard. Diyan tayo magaling sa keyboard. 'Di ba? Ay. Ipagdasal natin na hindi ito matuloy kasi ako talaga natatakot ako sa sa mangyayari. Itong si Marcos na ang sabi ng China is na pa sila sa statement ni Bongbong Marcos sa India. 'Di ba? Provocation. Sabi, wag sumali ang Pilipinas, mag-start yun ng gulo, mai-involve tayo. Pag sumali tayo sa apoy, di ba? Kasi wala naman tayong kinalaman dyan Away ng mga Taiwan, ng mga incheck yan Bakit ka sasali, di ba? Wala naman tayong dyan. Ang lang natin is yung kiniklaim na West Philippine Sea. Yan lang naman, di ba? Pero kung titignan mo sa mapa, sakop
South China Sea, ang dagat, malawak ang sakop ng South China Sea talaga na karagatan. Kaya hindi maalis na parang sasakupin na rin nila yung West Philippine Sea. Nakakatakot to guys, as in, ako nababahala ako dito sa tension na to. Tapos tayo, si Marcos nagbibigay pa ng statement na parang gusto niya sumali sa gera, na idadrag daw tayo, parang idadrag daw tayo, na i-involve tayo. Paano hindi tayo mai-involve? Naglagay ka ng EDCA since 2022, naglagay ka ng military bases na almost wala na nga yan sa Pilipinas eh. Tapos naglagay ka kung saan magiging parang depensa pa ng Taiwan yung mga military, mga US military sa Pilipinas na nakatutok talaga sa Taiwan. Ano mo doon? Ano explain mo doon? Siyempre ang China makikita yan. Tang-ina nyo mga ang Pilipinas, tang-ina nyo ha, naglalagay pa kayo ng ganyan-ganyan na US military kung saan nakaano yung na pwedeng tumakbo yung yung Taiwanese sa ganyan. O diba? Mai-involve talaga tayo. Ma-involve tayo. Tas parang natatawa pa si Marcos na parang madadrag tayo, maihilahin talaga tayo, parang ganyan sa gera. Parang natutuwa pa siya. Natutuwa pa siya. Bakit kamo? Kasi kikita eh. Magkakaroon sila ng business negotiation, business deal about the war equipment nila. Diba? Ang pera ng taong bayan, ang kaban ng taong bayan, yan yung gagastusin nila dyan, guys. Yan. Kaya mahirap yan. Kung ang Pilipinas ngayon mahirap na lubong daw sa utang, pag ito sumigit tong geran to, lalo tayong lulubog at maraming magugutom. Nabig sa inyo guys, maraming magugutom. Akala ni Bongbong Marcos, ganun lang. Hindi natin kailangan mag-flex ng muscle against China. Hindi natin kailangan yan. Di natin kailangan ng gera kasi hindi tayo prepared. Ang Pilipinas, hindi siya ganun ka-high-tech para lumaban sa malaking bansa. Ang China is malaking bansa. Ang China is high-tech sila, guys, high-tech. High-tech sila sa military equipment, sa mga drone and everything. High-tech ang China. Advance sila sa technology. Tayo, anong advance sa atin? Wala. Aasa tayo sa Amerika na hindi pa 100% tayo didepensahan yan. Nabi ko sa inyo, hindi 100% didepensahan tayo ng Amerika. Ang layo ng Amerika sa Pilipinas, di ba? Ang ginagawa ng Amerika is, kaya sila naglalagay ng mga US bases nila dyan, kasi yan lang yung kaya nila. Diba? Inuuto nila yung mga bansa, mga iba't ibang bansa para makapaglagay sila ng US military dyan para sabihin, tutulong sila pagdepensa. Yun ang inaano ng Amerika sa bawat bansa na especially sa Asia. Kasi akala nila Asia is mahina. Yan ang akala nila, 'di ba? Yan ang akala ng Amerika. Pero tutuusin kung i-decline ng bawat bansa yung Amerika na maglalagay sila ng military bases kung saan-saan, mahina ang Amerika. Yan ang yan ang mababaw kong opinion. 'Di ba? Bakit sila naglalagay ng mga US military sa iba't ibang bansa? Para ipakita i-flex yung muscle nila na eto kami, Amerikano kami, kaya namin maglagay ng American bases dito sa iba't ibang bansa. Diba? Oh, ganun yun. Kaya ako, babahala ako dito. Kasi, guys, pag natuloy ito, maraming Pilipinong magugutom. As in, tayo ang agrabyado dito, hindi ang Amerika. Ang Amerika, sitting pretty lang, pinapanood ang gera, kumikita sila. Kasi syempre,
Yung Taiwan, bibili ng mga bala, rocket, missile. Sa Amerika yan. O, di kikita yung bansa nila, di ba? Yan. Kaya nga tayo maglalagay ng factory ng mga bullet, mga ano yan sa Pilipinas eh. Kasi tanga ang presidente natin. Makakatulong daw sa economy, yes, makakatulong, sabihin na natin. Pero delikado yung ginagawa niya yan. Tignan mo ngayon, oh, ano sinasabi ng China, huwag mag-interfere ang Pilipinas sa tension sa Taiwan between them. 'Di ba? Hindi dapat mangialam ang Pilipinas kasi masasali tayo. Minasabi ng China, pwede tayong madamay. Hindi natatakot si Bongbong Marcos. Sakalan siguro, hindi ako pro-China, ha? Pro-Pilipino ako, pro-peace ako. Hindi ako pro-war. Hindi natin kailangan ang gera. Hindi natin kailangan ng war. Hindi. Ang bansa natin, alam mo guys, ang bansa natin is maliit lang. Pag dinamay tayo sa gera, sa tension ng Taiwan at China, guys, talaga, matutulad tayo sa dati. Baka maging worse pa tayo sa Syria, maging worse pa tayo saan ba yun? Yung Syria, di ba, nakita niyo yung pagbomba ng Syria, wala na nga. Baka maging ganyan pa tayo. Kaya nakakatakot to, guys. Ay, sana, pagdasal natin, sana tumigil tong tension ng China at Taiwan. Prayer is most powerful, no? Sana maano to. Yan lang, guys. This is Chris TV PH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Bye.